Ang ninuno. Ilang araw din ang nakalipas magmula nang mawalan ng malay si Gado. Nag-aalala si Aling Magda sa maaaring mangyari sa binata. Ngunit nanatili namang panatag si Ibrahim. Natatakot na ako para sa kalagayan ni Gado, Ibrahim. Ilang araw na siyang tulog. Maaari mo bang sabihin kung ano ang totoong nangyari sa kanya? Tanong ni Tatang Kanor. Maging ako nung una nag-alala, Tatang. Pero nung malaman ko ang katotohanan, nawala lahat ng pangamba ko. Hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan ng mahabang pagtulog ni Gado. Pero sinisigurado ko po sa inyo para ito sa ikabubuti niya. Kaya wag po kayong masyadong mag-isip. Magigising po ang aking kapatid. Tugon ni Ibrahim. Hindi pa din ito sanay na tawaging kapatid si Gado. Ngunit masaya ang binata dahil alam nito na hindi siya nag-iisa sa haharaping laban. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng pangkat ng mga rebelde. Maging ang mga kaibigang elemento ni Ibrahim. Nakikiisa. Nagtayo ang mga ito ng malakas na depensa sa paligid ng kuta. Pinapasok din ang ilan sa mga mahihinang elemento upang maprotekta ng mga ito sa dilubyong maaaring idulot ng magaganap na labanan. Nang masiguradong handa na ang lahat, nanatili ang lahat ng matatanda, bata, kababaihan, at mga walang kakayahang lumaban sa loob ng pananggalang. Samantalang ang mga kalalakihan naman, nanatili sa labas ng kuta upang salubungin ang paparating na panganib. Mukhang hindi na natin mapipigilan ng magaganap, Ibrahim. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa mga inosente. Wika ni Linay. Maging ako man ay ganyan din ang nararamdaman, Linay. Kaya kailangan kong gawin ang lahat sa abot ng aking makakaya upang mapigilan ang anumang balak ng aking mga kapatid. Tugon ni Ibrahim. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumagungdong ang malakas na pagsabog mula sa loob ng kuta. Dali-daling tumakbo ang dalawa papasok. Nakita si Amara na lumalabas ng isang kubo habang umuubo at punong-puno ng uling ang muka. Amara, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Wika ni Ibrahim. Sinubukan kong gumawa ng mga sandata mula sa pampasabog ng mga tao. Kaso, natumba ang kandila doon sa itim na pulbos. Kaya lumikha ng malakas na pagsabog. Pagpapaliwanag ni Amara. Magsasalita pa sana si Linay. Ngunit bigla itong natigilan nang marinig ang isang pamilyar na boses. Ano bang pinagagawa niyo? Natutulog yung tao dito, ang iingay niyo. At saka sino ba yung babaeng may mahabang tenga na yan? Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita si Gado na pupungas-pungas na lumabas sa kubo. Gado, mabuti naman at gising ka na. Linay, tawagin mo si Aling Magda. Dalian mo. Wika ni Ibrahim. Kitang-kita naman ang pagtataka sa mukha ni Gado. Teka, ano ba kasing nangyayari? At bakit kailangang ipatawag si Aling Magda? Tanong ni Gado. Maya-maya lang ay dumating na sina Commander Roman, Tatang Kanor, kasama si Aling Magda. Kagad nitong hinawakan ang noo ng binata. Sinapu-sapu ang dibdib. Maging ang braso ni Gado ay tinignan din ng matandang manggagamot na para bang may kung anong hinahanap. Kamangha-mangha. Ni isang sugat mula sa nakalipas na laban. Walang natira. Naghilom ang lahat. Wika ng matanda. Lalo namang nagulo ang isipan ni Gado dahil hindi nito maintindihan ang nangyayari.
Teka lang, Aling Magda, ah. Ano po ba kasing hinahanap nyo? Wala naman po akong mga sugat eh. Maliban na lang sa... Naalala ng binata ang mga pinsalang dulot ni Amadeo. Inangat nito ang damit. Maging siya ay nagulat dahil ni maliit na peklat ay walang naiwan. Ang mabuti pa, kumain ka muna, Gado. Siguradong gutom na gutom ka na. Halika, nakahanda na ang panangalian. Iniba ni Tatang Kanor ang usapan dahil nararamdaman nito ang unti-unting pag-init ng sitwasyon. Habang nakaupo ay patuloy na pinagmamasdan ni Gado si Amara. Hindi niya ito nakilala dahil ng mga panong inilabas ng dalagang diwata ang totoong anyo. Nasa kalagitnaan siya ng mahimbing na pagtulog. Kanina pa ako nagtatanong ha. Sino ba yung babae na yan? At saka bakit ang haba nung tenga? Nasaan ba si Amara? Tanong ni Gado. Nandito ako, Gado. Pasensya na kung nagising ka dahil sa kalokohan ko. Wika ni Amara. Nabitawan ni Gado ang hawak-hawak na baso nang marinig ang sinabi nito. Teka, sabihin nyo nga sa akin. Ilang oras ba ako nakatulog? Inabot ba ng taon? Bakit ang laki na ni Amara? Natawa ang lahat. At kahit papano nakainga ng maluwag si Tatang Kanor dahil alam nitong hindi pa rin nagbago si Gado sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Hindi, Gado. Itinago lang ni Amara ang totoo niyang anyo. Nagkunwari siyang paslit para hindi makilala ng gabunang naghahanap sa kanya. At itong totoo niyang anyo. Pagpapaliwanag ni Linay, nakisali naman sa usapan si Ibrahim. 10 araw ka nang natutulog, Gado. At hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil pinutol ito ni Aling Magda. Mahabang panahon ang kakailanganin upang makabawi ang katawan mo sa pinsalang dulot ng huli mong laban. Idagdag mo pa ang panibago mong lakas na nagmula sa dugo ni Ibrahim. Biglang naalala ng binata ang tungkol dito. Ibinaling ang atensyon sa kaibigan. Ibrahim, hindi ba ang sabi mo laso ng dugo mo sa mga mortal? Bakit hanggang ngayon buhay pa ako? At saka bakit napakagaan ng katawan ko? Ano bang nangyari? Tanong ni Gado. Nagkatinginan na ang lahat. Samantalang si Aling Magda, pasimpleng lumabas ng silid kainan. Walang nagsasalita. Ang bawat isa ay nag-aantay kung sino ang mauuna. Hanggang sa napilitan na si Tatang Kanor na isiwalat ang lihim na matagal na nitong iningatan. Natatandaan mo ba yung mga sinabi ko sa'yo noon, Gado? Naalala mo ba na yung palagi kong biro sa'yo? Yung tungkol sa napulot lang kita sa atangan ng bahay? Wika ni Tatang Kanor. Natawa si Gado at muling nagsalita. Yan ka na naman, tatay eh. Hanggang ngayon ba naman, yan pa din ang pangasar mo sa akin? Wika ni Gado. Sa pagkakataong ito, anak, hindi na ako nagbibiro. Totoo ang lahat ng yon. Hindi kita tunay na anak. Iniwan ka lang ng isang... Hindi na ituloy ni Tatang Kanor ang sasabihin dahil si Ibrahim na ang nagduktong nito. Iniwan ka ng isang diwata sa pangalaga ni Tatang Kanor. O Gado, diwata ang iyong ina at ang pangalan niya ay Inagunid. Halos gumulong sa lupa si Gado sa kakatawa dahil ang buong akala nito pinagkakaisahan siya ng mga kasamahan. Pero ilang sandali lang ay muling pumasok ng kwarto si Aling Magda. Dala-dala ang kris na iniwan ng matandang si Nanay Belia. Inabot niya ito kay Gado.
Biglang napahinto sa pagtawa ang binata. Nakatitig lang ito sa kawalan na tila may kung anong pinapanood sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, bigla na lang itong napasigaw. Nabitawan ng Chris at unti-unting lumapit kay Ibrahim. Kuya, papaanong hindi ko kaagad nalaman ang lahat ng to? Simulat sa pool na magkakilala tayo, hindi ko man lang naisip na kapatid kita. Wika ni Gado. Ipinakita ng Chris ang buong kaganapan simula ng isilang si Gado hanggang sa mga panahong iniwan nito ng kanyang ina sa atangan ni Tatang Kanor. Ang sandatang yan ay iniwan ni Aling Belia at ito ang pagmamay-ari ng iyong ina. Gamitin mo ito, Gado. Nararapat lang na mapasayo ang bagay na yan. Wika ni Tatang Kanor. Humingi din ito ng tawad dahil hindi niya nasabi ang katotohanan sa binata. Naiintindihan naman ito ni Gado at hindi niya sinisisi ang ama sa nangyari. Gado, magkwento ka nga kung anong nangyari nung mga panahong natutulog ka. May mga pangitain ba? Tanong ni Ibrahim. Bigla namang napatingin si Gado sa kapatid. Oo, kuya. Isang babala ang ipinarating sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Hindi lang ang mga kalahi mo ang kakaharapin natin sa laban. Napakadami pang iba. At karamihan sa mga ito mula sa mundo ng mga elemento. Tugon ni Gado. Kagad namang lumapit si Amara sa magkapatid at nagsalita. Kung sa bilang wala kayong dapat alalahanin, maliban sa mga adlawan, kaya kong humingi ng tulong sa iba pang nilalang sa ilalim ng pamumuno ng aking amang si Tungkong Langit. Wika ni Amara. Hindi basta-basta pagbibigyan ni Tungkong Langit ang samo mo, Amara. Kahit sabihin pa nating anak ka niya, hindi nakikisali sa away ng mabababang nilalang ang isang mataas na bathala. Wika ni Linay. Bakit hindi natin subukan? Gado, maaari ko bang hiramin ng iyong Chris? Wika ni Amara. Inabot ni Gado ang sandata. Naglakad papunta sa gitna ng kampo ang dalawa. Itinaas nito ang Chris at ilang sandali lang, bumulusok mula sa kalangitan ang gintong haligi ng liwanag. Tumama ito kay Amara at bumalot sa kanyang katawan. Nagbuo ito ng baluti sa katawan ng dalaga at nang humupa ang liwanag, isa-isang naglitawan sa paligid ang napakaraming rebultong gawa sa ginto. Nagulat ang mga nasa kampo dahil nagkalat ang mga ito sa paligid, maging sa labas ng kuta. Sapat na siguro ang 500 gintong kawal ni Ama. Wika ni Amara. Nanlaki mga mata ni Linay dahil hindi nito lubos akalaing kayang tawagin ng dalaga ang mga kawal ng bathalang Tungkong Langit. Mabuti naman kung ganun. Siguradong kaya na nating tumbasan ang bilang ng kalaban. Wika ni Linay. Muling inabot ni Amara ang Chris kay Gado. Ibinibigay ko sa iyo ang pamumuno sa mga gintong kawal. May dugo ka ni Inagunid. Kaya alam kong kaya mo silang utusan. Wika ng dalaga at tumango si Gado. Sabay lakad palabas ng kampo. Itinaas nito ang Chris at kaagad nagsikilos ang mga gintong kawal. Pumwesto ang mga ito paikot sa kuta. Ilang sandali lang nagdatingan na din ang mga adlawan. Nakagayak pandigma ang mga ito. Isa-isang pumosisyon sa likod ng mga gintong kawal. Nandito na ang mga adlawan. Ibig sabihin, paparating na ang mga kalaban. Wika ni Amara. Kagad tinipon ng binata ang mga kasamang rebelde
upang siguraduhing ligtas ang mga ito sa loob ng kuta. Gado, sigurado ka bang kaya mong lumaban? Mahina pa ang katawan mo. Tanong ni Ibrahim sa kapatid. Wala din naman ako magagawa, kuya. Kailangan kong harapin ang pagsubok na ito. Sa ayaw at sa gusto natin. Tugon ni Gado. Maya-maya ay nakita ng binata ang napakaitim na ulap. Ito ang senyales ng pagdating ng mga kalaban. Habang papalapit ang kadiliman, unti-unting nararamdaman ng binata ang napakasamang aura. Napuno ng kilabot ang katawan ng lahat ng nasa kuta. Ang mga bata ay nagsipag-iyakan sa takot. Ang ilan ay napaupo na lang sa lupa habang tila hinihintay ang pagdating ng kanilang katapusan. Biglang nabalot ng kawalang pag-asa ang paligid at tila pinanghihinaan ang lahat lalo na nang makita nila ang napakalaking puwersa ng mga kalaban. Mabaging langit. Parang alikabok silang tinangay ng hangin. Paano natin malalabanan ng ganyang karaming kalaban? Wika ni Commander Roman. Diyos na ang bahala, Commander Romana. Alam kong hindi niya tayo papabayaan. Tugon ni Tatang Kanor. Huwag kayong panghinaan ng loob. Ang takot niyo ang lalong nagpapalakas sa mga kalaban. Wika ni Gado. Ngunit tila hindi ito gumagana. Nababalot na ng takot ang buong lugar. Gado, mukhang nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Wika ni Ibrahim. Alam nilang mahihirapan silang makipaglaban sa ganitong sitwasyon. Mas lalo pang tumindi ang takot ng mga kasamahan nang makita nilang dumating ang pangkat ng gabunan. Biglang nagbago ng anyo si Ibrahim. Tumakbo palabas ng kampo. Sumunod naman si Gado at Linay. Naiwan si Amara sa mga tao. Sinubukang pakalmahin ng mga bata sa pamamagitan ng paggawa ng mga ilusyon. Ang ikinakatakot ko, mapahamak pati ang mga batang walang kamuwang-muwang. Sila ang pag-asa ng aming pangkat. Kaya ibibigay ko ang buhay ko para mapangalagaan sila. Wika ni Aling Magda. Wala po kayong dapat alalahanin. Hindi basta-basta masisira ng mga kalaban ng pananggalang. At isa pa, bago nila marating ang pinakabakod ng kampo, dadaan sila sa 500 gintong sundalo at mga mandirigmang adlawan. Tugon ni Amara. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mga sigawan mula sa dakong likod ng kuta. Nakita nila ang pangkat ng mga kalalakihang tumatakbo papalapit. Kaagad namang nakilala ni Amara ang namumuno sa mga ito. Kaibigan ni Ibrahim ang binatang yan, si Abong, at ang mga agbuong. Kaagad itong pinapasok ng mga rebelde. Laking gulat ng mga ito dahil napakarami ng mga katutubong dumating para tumulong. Naparito kami para tumulong. Nasaan po si Manong Ibrahim? Tanong ni Abong. Kasalukuyan nilang sinasalubong ang hukbo ng mga kalaban. Nasa bandang harapan sila ng kampo. Matapos malaman ang kinaroroonan ni Ibrahim, dali-daling tumakbo si Abong kasama ang ilan sa mga mandirigmang agbuong. Nagulat ang mga rebelde nang makita nila ang mga ito. Tila nabuhayan ang ilan sa kanila. Isa-isang tumayo. Dumampot ng mga sandata at sumunod sa pangkat ni Abong. Samantalang si Gado at Ibrahim, inaantay ang susunod na gagawin ng mga kalaban. Nakatayo lang ang mga ito.
Ang ilan sa kanila ay nagpapaikot-ikot sa ere. Napatingala si Ibrahim. Napagtanto na hindi lang gabunan ang kanilang kalaban, kung hindi ang mga lumilipad na aswang na kung tawagin ay mandurugo. Mukhang wala talaga tayong laban kung magmumula sa itaas ang kanilang pagsalakay. Wala ni isa sa atin ang may kakayahang lumipad, Gado. Wika ni Ibrahim. Napangiti naman si Gado. Pasensya na. Pero hindi yan ang nakita ko sa pangitain. Nagtataka si Ibrahim sa mga sinabi ni Gado. Pinili nitong antayin ang susunod na gagawin. Maya-maya ay isa-isang nagsibulusok ang mga mandurugo. Umangil ng malakas si Ibrahim. Inantay na lumapat ang mga kalaban. Ngunit ikinagulat nito ang susunod na nangyari kay Gado. Walang sabi-sabi itong nagpalit ng anyo. Dahilan para magtalsikan ang mga nasa paligid. Maging si Ibrahim ay bagyang napaatras sa lakas ng puwersang inilabas ni Gado. Ibinaluktot nito ang mga binte habang nakayuko. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang biglang lumabas mula sa likod ni Gado ang malapad na pakpak. Hawak-hawak nito ang sandata ng kanyang ina. Tumalon pa itaas ang binata at isa-isang pinagtataga ang mga mandurugo. Naglaglagan ng mga ito. Nang makita ng mga gabunan ang nangyari, kaagad nilang pinasugod ang kanilang mga alagad. Eto na sila. Magsipaganda kayo. Matapos itong sabihin ni Ibrahim, biglang nagsipagkilos ang mga gintong rebulto. Naglakad ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng kalaban. Nakasunod sa likod ng mga ito ang pangkat ng mga adlawan. At sa hudyat ni Gado, nagsimulang sumugod ang mga mandirigma mula sa hanay nitong kung langit. Napagtanto ni Amara na marami ang maaaring madamay sa mangyayaring labanan. Kaya naman gumawa ito ng isang malaking dome kung saan masasakop ang kabuuan ng lugar. At mula sa labas ng doming iyon, walang makakakita at makakaramdam ng totoong nagaganap. Ito ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng mga aswang at babaylan. Hindi ko akalain na magaganap to sa henerasyon ko. Wika ni Linay sa sarili. Pinagmamasdan nito ang mga kasamahan habang nakikipaglaban. Nakita nito si Gado na tila walang kahirap-hirap na pinagpapapatay ang malalakas na uri ng aswang. Ibinaling nito ang tingin kay Ibrahim. Nakitang hindi pa ito nagpapalit ng anyo. Ngunit napakadami na nitong napatumba. Ilang sandali pa, natanaw ng dalaga ang tatlong kalalakihang naglalakad papunta kay Ibrahim. Napahinto ang binata sa pakikipaglaban. Nagsipagtabi ang mga aswang nang makitang dumaan ang tatlong lalaki. Ang alibughang anak ng hari ng mga gabunan. Nakikipaglaban kasama ang mga pagkain niya. Tignan nyo mga kapatid. Hindi ba't nakakatuwang tanawin? Wika ng isa sa mga kalalakian na itago na lang natin sa pangalang Santiago. Oo nga, Santiago. Nakakatuwang pagmasdang makipaglaro ang kapatid natin kasama ang kanyang mga pagkain. Ibrahim, anong palabas ito? Anong ginagawa mo sa panig ng mga tao? Wika ng isa pa na ang pangalan ay Albon. Hindi pa ba malinaw sa inyo mga kapatid ko? Pumanig ang kapatid natin sa mga tao. Sa madaling salita, kinalaban niya tayo. Wika ng isa pa na ang pangalan ay Ezra. Itigil nyo na ang ginagawa nyo. Bakit kailangan nyong sundin ang propesiya kung kaya naman nating mamuhay ng payapa? Walang nakikialam sa atin, lalo na ang mga tao.
Wika ni Ibrahim. Nagtawanan ang tatlong kalalakian at muling nagsalita. Marahil tama ka. Pero minsan ding pinangarap ng ating ama ang maghari sa sanlibutan. Huwag mo sabihing hindi ka nasisiyahan sa pangarap na yon. Wika ni Albon. Tama ang sinabi mo, Albon. Minsan kong pinangarap ang pamunuan ng isang mapayapang mundo kung saan makakakilos tayo ng malaya at hindi inuusig ng mga tao. Pero hindi sa ganitong uri ng paraan. Itinuro sa inyo ni Nanang Belia ang tungkol sa balanse at kung ano ang mangyayari sa oras na masira ito. Kaya nakikiusap ako, mahal kong mga kapatid. Itigil na natin ang laban na to. Kagaya ka pa rin noon. Yung pangarap mo, parang isang paslit. Hindi mangyayari ang mapayapang pamumuhay kasama ang mga tao. Dahil patuloy nila tayong uusigin at uhusgahan. Wika ni Ezra. Bakit hindi ka nalang umanib sa amin? Isakatuparan natin ang propesiya. Mamuhay tayong mga aswang ng walang kinakatakutan at malayang gawin ang lahat ng ating gusto. Wika ni Santiago. Hindi ito ang nais mangyari ni Ama. Bagaman sinabi niya sa atin na gusto niyang pagharian ang lahat ng mga aswang, hindi yun nangangahulugan na sakupin natin maging ang mga tao. Wika ni Ibrahim. Nabulag si Ama sa paniniwalang pwedeng mabuhay ang mga aswang sa mundo kasama ang mga tao. Ngunit ang katotohanan, mali siya dahil marami sa mga kalahi natin ang namatay. Wika ni Albon. Namatay sila dahil pinakialaman nila ang mga taong nananahimik. Kagaya natin, sa oras na maagrabyado tayo, kailangan din nilang gumanti. Sa kasamaang palad, pinapanigan ng may likha ang mga taong may mabuting hangarin. Alam natin kung ano tayo sa mundong ito. Mga isinumpang anghel. Dahil ang mga ninuno natin ay mga rebelde sa Ama. Tugon ni Ibrahim. Talagang matigas ang ulo mo, Ibrahim. Kung yan ang gusto mo, kalabanin mo kami. Pero sasabihin ko sa iyo, sa kasalukuyan niyong bilang, hindi niyo kami mapipigilan. Wika ni Santiago. Napangiti naman si Ibrahim. Itinuro si Gado na patuloy na nakikipaglaban sa himpapawid. Oo, totoo ang sinabi mo, Santiago. Minsan kong pinangarap ang pamunuan ng isang mapayapang mundo nang hindi tayo inuusig ng mga tao. Kung tungkol naman sa pakikipaglaban, hindi mahalaga ang bilang. Tignan nyo sa itaas. Wika ni Ibrahim. Sabay-sabay na napatingala ang tatlo at nagulat ang mga ito nang makitang isa-isang naglalaglagan ang mga manturuko. Sino ang nilalang na yan? Si Amadeo? Tanong ni Ezra. Wala na si Amadeo. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Ang nilalang na nakikita nyo, isa pang anak ni Inagunid. Mabuti na lang at naisipan ko siyang salina ng aking dugo. Tugon ni Ibrahim. Anong sinasabi mong anak ni Inagunid? Sa madaling salita, kapatid mo siya sa ina. Paanong nangyari ang bagay na ito? Pinatay namin lahat ng mga sanggol mula sa tribo ng mga adlawan. Paanong merong nakaligtas? Wika ni Santiago. At mula sa likuran nilang tatlo, nagpakita si Nanang Belia. Yun ang akala niyo. Bago pa man maisagawa ang pagpatay sa mga sanggol sa tribo ng Adlawan, nalaman na ito ni Inagunid
ilang sanggol din ang nailigtas niya. Kasama ang sanggol na si Gado. Muling tumingala si Santiago. Nakita ang patuloy na pagkalagas ng mga mandurugo. Dumampot ito ng sibat at walang pagdadalawang isip na inihagi sa kinaroroonan ni Gado. Mabilis naman itong sinalo ng binata. Tinitigan si Santiago ng masakit. Nanlaki ang mga mata nito nang maramdaman ang kakaibang enerhiyang taglay ng binata. Napaatras ito. Nakaramdam ng matinding kilabot. Hindi ito maaari. Nagsisinungaling kayo. Paano siyang naging isang gabunan? Tanong ni Santiago. Baka nakalimutan mo kung ano ang kakaibang kakayahan ng dugo ko. Sa ating magkakapatid, ako lang ang may kakayahang magbigay ng buhay. At si Gado, ang isa sa matagumpay na nabigyan ko ng kakayahan ng isang gabunan. Tugon ni Ibrahim. Hindi na malaya ni Santiago na ibinato muli ni Gado ang sibat pabalik sa kanya. Bagaman nagawa niya itong iwasan, gumawa naman ito ng malakas na dagundong at nag-iwan ng malaking upa sa lupa. Nanginig ang buong katawan ni Santiago dahil hindi nito lubusang inaakalang napakalakas ng taglay na kapangyarihan ni Gado. Halos magkapareho na ang aming lakas. Yun nga lang, hindi ko alam kung may ilalakas pa ang kapatid ko. Muling wika ni Ibrahim. Walang kamalay-malay si Santiago na nasa likod pala nito si Gado. Halos mapalo dito dahil sa taglay na puwersa ng binata. Saan nang gagaling ang enerhiyang ito? Anong uri ka ng nilalang? Hindi ka gabunan at hindi ka rin diwata. Mas lalong hindi ka pangkaraniwang tao. Tanong ni Santiago habang pinagmamasdan ang anyo ni Gado. Panibagong nilalang mula sa 3 pinagsama-samang angkan. Dito napagtanto ni Santiago ang lahat. Hindi pangkaraniwang tao si Gado dahil mula siya sa angkan ng mga adlawan. Ang kanyang ina ay isang diwata. Sa pamamagitan ng dugo ni Ibrahim, naging gabunan din ng binata. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nasaksiyan ko, ang pagkabuhay ng isang nilalang na nagmula sa 3 angkan. Isang matibay na katunayan ang paglabas ng mga pakpak ni Gado. Matapos magpaliwanag ni Nanang Belia, biglang sinuntok ni Gado si Santiago. Hindi niya ito inaasahan, kaya tumilapon ito ng malayo at nagpagulong-gulong bago tumama sa isang malaking puno. Marahang tumayo si Santiago, ngunit bago pa man ito tuluyang makabangon, nasa harapan na nito si Gado. Akmang susuntok na naman sana ang binata, ngunit hinawakan ni Ibrahim ang kamay nito. Pwede bang ako na ang bahala dito? Wika ni Ibrahim. Walang problema. Total kapatid mo sama ang mga yan. Ikaw na ang bahala sa kanila. Tugon ni Gado sabay lakad palayo. Muli itong lumipad at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga manturugo. Pasalamat ka at kaya ko pang pigilan si Gado. Kamuntikan ka na, Santiago. Bakit ba kasi nakisama ka kina Ezra at Albon? Tanong ni Ibrahim. Dito nabunyag na nakisama lang si Santiago sa 2 pang kapatid dahil hawak ng mga ito ang panganay niyang anak. Sana maunawaan mo ang kalagayan ko. Ayokong mamatay ang anak ko, Ibrahim. Wika ni Santiago.
habang kunwaring sinasaktan ang nakakatandang kapatid. Alam ko, kaya hanggat maaari makisama ka. Pasensya na, medyo mapapalakas ang gagawin ko. Tugon ni Ibrahim. Biglang sinuntok sa sikmura si Santiago. Nawalan ito ng malay. Napansin naman ng dalawa pa nilang kapatid ang nangyari. Dali-daling sumugod ang mga ito. Walang pagdadalawang isip naman itong sinalubong ni Ibrahim. Nagsalpukan ang tatlo. Tinamaan ni Ibrahim si Albon. Ngunit tinamaan din naman ni Ezra ang binata. Pare-parehong nagtalsikan ang magkakapatid. Naunang bumangon si Ibrahim kaya muli nitong sinugod ang dalawa. Bagyang nag-alangan sina Ezra at Albon dahil ramdam nila ang kakaibang lakas ni Ibrahim. Umatras ang mga ito at pilit tumakbo papasok sa kagubatan. Kaagad naman silang sinundan ni Ibrahim. Mukhang wala tayong kalaban-laban sa kanya, Ezra. Ano bang ginagawa ni Santiago? Walang niya. Baka nagtraidor ang isang yon. Wika ni Albon. Patuloy pa rin ang mga ito sa pagtakbo. Hindi niya gagawin ang bagay na yon. Hawak natin ang buhay ng anak niya. Tugon ni Ezra. Nilingon nila si Ibrahim na noon ay unti-unti nang lumalapit sa kanila. Hanggang sa tuluyan na ngang silang naabutan ng binata. Pero imbis na sumalakay, huminto ito at kinausap ang mga kapatid. Nasaan ang anak ni Santiago? Talagang walang hiya kayo, ano? Kahit noon pa man, pinagkaisahan niyo si Santiago. Nagkatinginan ang dalawa. Kagad sumagot si Ezra. Tama nga ang sinabi mo, Albon. Hindi nga nagtraidor si Santiago. Hawak namin ang kanyang anak. Ginawa namin ito para makuha ang kanyang katapatan. Lalong sumiklab ang galit ni Ibrahim. Muli nitong sinugod ang kapatid. Walang yaka. Wala kang kasing sama, Ezra. Wika ni Ibrahim sabay sakal kay Ezra. Talagang ganun ang buhay, Ibrahim. Kailangan mong maging tuso. Kailangan mong maging matalino. Lalo pang hinigpitan ni Ibrahim ang pagkakasakal sa kapatid. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Ngayon bago kita patayin, sabihin mo kung nasaan ang anak ni Santiago. Muli namang tumawa si Ezra. Mukhang nakakalimutan mo yatang hindi ako nag-iisa. At sigurado ako, papunta na siya sa kinaroroonan ng anak ni Santiago. Napalingon si Ibrahim sa kinakatayuan ni Albon. Nakita nitong wala na ang kapatid sa kinakatayuan. Inihampas nito si Ezra sa lupa. Nawalan ito ng malay. Itinali niya sa isang puno at dali-daling umalis para sundan si Albon. Walang kaalam-alam si Ibrahim na isang patibong ang kanyang masusumpungan. Nakita nito si Albon na nakatayo sa harap ng malaking puno. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Ngunit hindi nito nakita ang anak ni Santiago. Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ni Santiago? Tanong ni Ibrahim. Lumingon si Albon. Nakangiti ito ng nakakaloko. Kahit kailan talaga, napakabilis mong maniwala. Sa tingin mo, totoo ang sinasabi ni Santiago. Wala ka pa rin pinagbago. Lagi ka pa rin naluloko ni Santiago. Maya-maya pa, lumabas si Santiago mula sa likod ng puno.
Sinasabi ko na nga ba, madali kitang maloloko. Talagang hindi ka na nga nagbago. Kahit kailan, napakahina ng kukote mo. Mabilis kang maawa. Hindi ganyan ang nararapat sa isang pinuno. Ewan ko kung bakit ikaw ang napili ni Ama. Hindi na napigilan ni Ibrahim ang sarili. Lalo pa nang malamang niloko siya ni Santiago. Laking gulat ng binata nang bigla siyang napaluputan ng malalaking galamay ng kung sinong nilalang. Napasigaw ito dahil sa higpit ng pagkakakapit sa kanya. Hindi ka magtatagumpay, Ibrahim. Ngayon subukan mo kaming pigilan mula sa kinalalagyan mo. Paungutya ni Albon. Patuloy pa rin ang pagsigaw ni Ibrahim. Dahilan para umabot sa atensyon ni Gado ang nangyayari sa kapatid. Nang mga sandaling iyon ay halos maubos na ng binata ang laksalaksang mga manturugo. Nang makita nito ang kalagayan ni Ibrahim, walang pagdadalawang isip siyang bumulusok papunta sa kinaroroonan ni Ibrahim at nang nilalang na may hawak sa kanya. Nang makalapit ang binata, dali-dali nitong pinutol ang galamay gamit ang sandatang hawak. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Yumanig ang lupa. Nabitawan nito si Ibrahim, dahilan para humagis ang binata ng malayo. Unti-unting lumabas ang nilalang sa lupa. Isang maitim na figura ang nagpakita. Punong-puno ito ng mahabang galamay. May nag-iisang mata sa gitna ng katawan. At sa bawat galamay, may matatalas na ngipin. Nilapitan ni Gado si Ibrahim. Nanghihina ito at halos hindi na makatayo. Ibrahim, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gado. Gado, mag-iingat ka sa mga galamay ng nilalang na yan. May taglay na lasong nakakaparalisa ng katawan ng mga ngipin niya. Tugon ni Ibrahim. Dali-dali nitong binuhat ang kapatid upang dalhin sa ligtas na lugar. Magpahinga ka muna dito. Ako nang bahala sa kanila. Wika ni Gado sabay tayo. Naglakad ito papunta sa nilalang. Gamit ang kanyang sandata, sinabayan nito ang pagwasiwas ng mga galamay ng kalaban. Sa bawat hagupit nito, nagagawang salagi ng binata hanggang sa masukol ito ng nilalang. Pumulupot ang napakaraming galamay sa katawan ng binata. Pero ilang minuto lang ang nakalipas, biglang kumawala si Gado. Nagkandaputol ang lahat ng mga galamay ng kalaban. Hindi ko alam kung anong uri ka ng nilalang, pero hindi kita sasantuin. Wika ni Gado habang pinapagpag ang balahibo ng kanyang pakpak na punong-puno ng dugo ng nilalang. Namangha si Ibrahim sa kakaibang sandatang taglay ni Gado. Hindi nito inakalang matatalas ang balahibo ng pakpak ng kapatid. Hinarap ni Gado sina Albon at Santiago. Laking gulat ng mga ito nang biglang nawala ang binata. Nang magpakita ito ay nasa itaas na. Akmang iwawasiwas ang dalawa, pero hindi nila magawang kumilos. Naloko na. Bakit hindi ako makalis sa pwesto ko? Wika ni Albon. Nang tignan nito ang kanyang katawan, nakita nito ang malilit na buhok na nakakapit sa braso at binti niya. Sino ang may gawa nito? Magpakita ka! Wika ni Ezra. Lumabas mula sa sukal si Nanang Belia. Alam niyong noon pa man, salungat na ako sa mga gusto niyong gawin. Wika ni Nanang Belia.
Kakaiba ang kakayahan ng matandang gabunan. Kaya nitong gamitin ang kanyang buhok bilang panggapos. Kaya din nitong ipalaganap sa buong paligid ang mga hibla. Nanang Belia, bakit ba ang hilig mong makialam? Bakit hindi ka nalang manahimik sa isang lugar? Wika ni Ezra. Ikinumpas naman ng matanda ang kamay. Biglang napaluputan ng buhok ang leeg nito. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Baka nakalimutan mo. Ako ang nagpalaki sa inyong magkakapatid. At kung hindi dahil sa akin, hindi kayo lalaki ng ganyan. Wika ni Aling Belia. Huwag mo kaming pilitin na saktan ka, Nanang Belia. Pakiusap, itigil mo ang ginagawa mo. Biglang nilingon ng matanda si Albon at mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal dito. Tumahimik ka. Ikaw naman, Gado. Ano pa ang inaantay mo? Tapusin mo na ang laban. Wika ni Aling Belia. Hindi ako ang dapat tumapos ng laban. Kung hindi si Ibrahim. Naglakad ang matanda papunta kay Ibrahim. Nilapatan ito ng lunas gamit ang kanyang buhok. Matinding kamandagang dumaloy sa katawan mo, Ibrahim. Ay nako, hindi ka nag-iingat. Wika ni Nanang Belia. Inalis nito ang buhok sa katawan ni Ibrahim. Kasama nito ang lasong nagmula sa unang nakalaban ng binata. Tumayo si Ibrahim at nagpasalamat kay Nanang Belia. Matapos ay naglakad ito papunta kay Gado. Gado, tayong dalawa ang tatapos sa kaibangan ng mga kapatid ko. Ikaw! Hindi na ituloy ni Ibrahim ang sasabihin dahil bigla nitong narinig ang tingid ni Ezra. Huwag kayong magkakamali kung ayaw niyong mamatay ang anak ng diwatang ito. Sabay napalingon si Gado at nakitang hawak-hawak ni Ezra si Amara. Naloko na. Bitawan mo si Amara. Wika ni Gado. Wala na kayong binatbat. Hawak ko na ang susi ng aming tagumpay. Tugo ni Ezra. Naglabas ito ng patalim at sinugatan ng palad ni Amara. Nag-usal ito ng mga dasal. Lumitaw sa paligid nila ang isang pentagramo. Napalingon ang lahat ng mga naroon. Kagad nakilala ni Aling Magda kung anong uri ng pentagramo ang lumabas. Mahabaging langit. Ang pentagrama. Ang lagusan ng impyerno. Sa oras na pumatak ang dugo ni Amara sa gitna ng pentagrama, mapubuksan ang tuluyan ng lagusan. Makakawala ang lahat ng mga demonya. Wika ng matanda. Dali-dali namang kumilos si Gado. Ngunit kagad siyang hinarang ni Santiago. Sandali lang. Huwag ka nang makialam. Wala ka na ring magagawa. Wika ni Santiago. Tumabi ka sa dadaanan ko. Kung ayaw mong magkandalasog-lasog ang mga buto mo. Ngunit imbis na umalis, inundayan nito ng suntok si Gado. Tinamaan ng binata sa pisngi at bagyang napaatras. At habang nangyayari ito, narinig niya ang pagsigaw ni Amara. Muling ibinaling ng binata ang tingin sa dalaga. Sinakal si Santiago. Dito nakita ng lahat ang hindi inaasahan. Biglang nagliwanag ang katawan ni Gado. Unti-unting humulma sa balat nito ang mga nagbabagang titik. Kawig ito ng mga marka ni Ibrahim. Nagbago din ang kulay ng mata ni Gado. Mula sa pagiging itim, naging kulay asul ang mga ito. Ito na ngayon ang kinakatakot ko.
Ngayon malalaman natin kung kaaway ba o kakampi ang kapatid mo. Wika ng matanda. Isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa inyo, Nanang Belia. Mabuting tao si Gado. Kaya paniguradong nasa panig natin siya. Tugon ni Ibrahim. Sabay sugod kay Albon. Talaga bang gusto mo ng kamatayan? Sumuko ka na, Ibrahim. Huli na ang lahat para sa'yo. Wika ni Albon habang itinuturo si Ezra. Napatingin si Ibrahim. Nakitang unti-unting bumubukas ang lagusang nasa ilalim nila Ezra. Maligayang pagdating sa mundo ng mga tao, hari ng mga demonyo. Nang marinig ito ni Gado, hindi nagdalawang isip ang tapusin ang buhay ni Santiago. Bigla nitong binali ang leeg ng kalaban at inihampas sa lupa. Matapos ay tumakbo ito papunta sa kinaroroonan ng bumubukas na lagusan. Hawak-hawak ni Ezra ang kamay ni Amara habang nakabitin ito sa napakalalim na hukay. Hanggang dyan ka na lang. Wala ka nang magagawa. Manood ka kung paanong lumabas mula sa kailaliman ng impyerno ang aming Panginoon. Hindi nagpapigil si Gado. Salip ay sumugod ito papunta sa kinakatayuan ni Ezra. Hinablot ang dalaga sa kamay. Nagulat si Ezra dahil sa bilis ng pagkilos ni Gado. Nang makita ni Ibrahim na ligtas na si Amara, dito na pinakawalan ng binata ang kanyang buong lakas. Ang huling pagbabagong anyo, isang puting gabunan. Napalibutan ng maitim na liwanag ang katawan ng binata. Naging pula ang buhok nito at mga mata. Ilang sandali pa, tumambad sa kanila ang napakalaking nilalang. Kulay puti ang balat. Mahaba ang pulang buhok. Nagliliwanag ang nagbabagang marka sa buong katawan at kulay pula ang mata. Wala nang pagdadalawang isip. Dinakma ni Ibrahim si Albon at buong lakas na inhampas sa lupa. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa malamog ang katawan nito at hindi na makakilos. Samantalang si Ezra, mabilis na tumakas pero hindi na rin nakaligtas sa balasik ni Gado. Ilang sandali pa ay lumitaw sa malaking butas ang isang nilalang. Tinignan ng dalawa ang lagusan at napagtanto na hindi pa ito lubusang nabubuksan. Kailangan nating maisara ang lagusan. Pero ano ang gagawin natin? Tanong ni Gado. Ako lang ang makakagawa niyan, Gado. Maaari ko bang hiramin ang sandata mo? Tugon ni Amara. Agad inabot ng binata ang kanyang kris. Pinatakan nito ng dugo ni Amara at hinulog sa butas. Nilamon ito ng nagbabagang putik. At mula sa kailaliman, tila kumawala ang napakalakas na enerhiya. Unti-unting sumara ang butas hanggang sa tuluyan itong nawala. Lumipad si Gado upang tignan ang nangyayari sa paligid. Isa-isang naglalaglagan ang mga natitirang mandurugo. Maging ang mga elementong sinamon nila Santiago, unti-unti nang nagbabalik sa kadiliman. Nang mga sandaling iyon ay papasikat na ang araw, unti-unti nang nabalot ng gintong liwanag ang paligid, tanda na nagwakas na ang kaguluhan. Ang bunga kala ko, wala na tayong magagawa. Maraming salamat, Gado. Wika ni Ibrahim. Ano ka ba? Kapakanan ng nakararami ang iniisip ko. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat. Tugon ni Gado. Pero kung hindi dahil sa'yo, hindi natin matatalo ang mga kapatid ko. Tugon ni Ibrahim.
Kailangan nilang matuto sa mahalagang aral ng buhay. At ngayong payapa na ang lahat, siguro naman mamumuhay na ng tahimik ang mga tao at elemento. Pag-uusap ng dalawa. Ilang taon matapos ang labanan, naging mapayapa ang lahat. Patuloy na namuhay si Gado sa piling ng kanyang ama at ng mga rebelde. Samantalang si Ibrahim naman, bumalik na sa kanyang pinagmulan upang panatiliin ang kaayusan. Sa paglipas ng panahon, naging mas mapayapa ang pamumuhay ng mga tao. Minsan ay nagagawa din nilang makisalamuha sa mga elemento. Isang mundong pinangarap ng tatay ni Ibrahim. Napanatili nila ang kaayusan at kapayapaan. Ito ay sa tulong ng magkapatid na puting gabunan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Ito man ang huling episode ng ating istorya pero hindi pa nagtatapos dito ang mga kwento. Meron tayong paparating na series. Ang title nito ay Hari ng Apat na Dome. Abangan mga kabayan. Maraming salamat. Ang Ninuno. Ang Ninuno. Ilang araw din ang nakalipas magmula nang mawalan ng malay si Gado. Nag-aalala si Aling Magda sa maaaring mangyari sa binata. Ngunit nanatili namang panatag si Ibrahim. Natatakot na ako para sa kalagayan ni Gado, Ibrahim. Ilang araw na siyang tulog. Maaari mo bang sabihin kung ano ang totoong nangyari sa kanya? Tanong ni Tatang Kanor.